Magandang buhay! Halina't matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Simulan na natin! Filipino, Grade 3, Term 1, Week 1, Day 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pamatlig na paturol at paari. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Mga layunin. Una, natutukoy ang sight words na kabilang sa Filipino. Pangalawa, natutukoy ang mga salitang pamatlig na paturol at paari. Pangatlo, nababasa ng wasto ang mga natutuhang salita. Pang-apat, naisusulat ng maayos at wasto ang mga natutuhang salita. Panglima, nagagamit ang magagalang na pananalita sa pagbati at ekspresyon sa pakikipag-usap sa paaralan. Kumusta? Kahapon ay tinalakay natin ang elemento ng tekstong naratibo at ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pinagbasa ko rin kayo ng pabula at pinatukoy ang mga tauhan at tagpuan nito. Sino ang nais magbahagi ng kwentong inyong nabasa? Ngayon naman, tignan natin ang paligid. Ano-ano kaya ang mga bagay na makikita natin sa loob ng silid-aralan? At paano naman sa labas ng silid? Ipakita o sabihin ninyo ang mga bagay na nakikita ninyo. 1. Makikita ang basurahan dyan sa sulok. 2. Ito ang bag na ginagamit ko. 3. Dine ang mesa ko. 4. Ang bintanang iyan ay dapat linisan araw-araw. 5. Doon ko inilalagay sa cabinet ang mga libro. 6. Basahin ang mga pangungusap mula sa Pabulang Ang Magkaibigang Baka ni Elisa Q. Ruales. Panuto, hanapin sa loob ng kahon ang salitang pinalitan ng mga pahalang na salita sa pangungusap. Narito ang mga pagpipilian: pag-iigib, puting baka, pagkanta, sapa, pagkikita. 1. Ito ang ginagawa nila araw-araw para sa pamilya. Sagot, pag-iigib. 2. Hindi nito maamin sa kanyang kaibigan dahil nahihiya siya. Sagot, pagkanta. 3. Iyan ang kaibigan ko. Sagot, puting baka. 4. Alam ko na, araw-araw ay mag-iensayo tayo rito. Sagot, sapa. 5. Mula noong nagkita kami sa sapa ng aking kaibigang si Abuhing Baka, tinulungan niya akong mag-ensayo upang mapabuti ang aking kakayahan sa pag-awit. Sagot, pagkikita. Talakayin naman natin ang pamatlig na paturol at paari sa tulong ng mga halimbawang pangungusap. Salitang pamatlig.
Salitang pamatlig ay ginagamit na panghalili sa pagtuturo ng tao, hayop, bagay, pook o pangyayari. Pamatlig na paturol. Ito ay ginagamit sa pagtuturo ng kinalalagyan ng tao, hayop, bagay, pook o pangyayari na maaaring malapit sa nagsasalita, sa kausap o sa pinag-uusapan. Mga halimbawa ng salitang pamatlig na paturol. Ito, iyan, iyon, ire, yaan, yaon. Halimbawa ng pangungusap. Ito ang bansang kinalakihan ko. Iyan ang gusto kong bisikleta. Basahin at suriin ang mga pamatlig na ginamit sa pangungusap. Panuto, isulat sa sagutang papel ang salitang ginamit na panghalili sa ngalan ng hayop, bagay o pangyayari sa pangungusap. 1. Ipakikita ko sa iyo ang mga isinulat namin. Ire ang aking kwaderno. Sagot, ire. 2. Maayos ang aming bakuran. Ito ang nililinis ko araw-araw. Sagot, ito. 3. Maganda ang bestida na suot mo. Gusto ko yan. Sagot, iyan. 4. Makukulay ang mga saranggola sa plaza. Dadalhin ko ito roon. Sagot, roon. 5. Inilagay ko sa sulok ang lumang kasangkapan. Diyan mo na lang hanapin. Sagot, diyan. 6. Panuto, piliin sa loob ng panaklong ang panghalip-pamatlig na angkop sa diwa ng dialogo. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Dialogo sa paaralan. Keith, magandang araw po sa inyo. Ako po ang inyong bagong kamag-aral. Kailan lang kami dumating? Dito sa Manila. Jade, masaya kami na makasama ka rito sa silid. Keith, maaari po ba akong umupo riyan sa tabi mo? Jade, oo naman. Mamayang recess, sabay na tayong kumain na. Hati tayo sa baon ko. Ito ang paborito kong tinapay. Keith, sige sabay tayo pero pupunta muna ako doon sa kantina para makabili ng maiinom bago tayo kumain. Jade, sige. Ngayon naman, meron tayong kahon na may lamang mga salita. Ang mga salitang ito ay ginagamit pamalit sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Paiikutin natin ang kahon habang may masayang tugtog. Kapag huminto ang tugtog, ang may hawak ng kahon ay bubunot ng isang salita. Gagamitin niya ang salitang iyon sa paggawa ng pangungusap at isusulat niya ito sa pisara. Handa na ba kayo? Mga susing salita. Ito, ire, iyan, iyon, yaan, yaon. Dito, rito, diyan, dine, riyan, doon, roon, nire, nito, niyan, niyon, at noon. Halimbawa, nabunot ninyo ang salitang ito. Gagamitin ninyo ito sa sariling pangungusap. Ito ang gamit kong sapatos araw-araw. Panuto,
punan ang patlang ng angkop na pamatlig batay sa larawang ipinakita. Una, ito ang aking paboritong laruan. Ito. Pangalawa, dito kami namamasyal tuwing linggo. Dito. Pangatlo, gusto kong magpalipad ng saranggola roon. Roon. Pang-apat, maganda ang sapatos mo. Iyan ang gusto kong ipabili kay nanay. Iyan. Panglima, ilagay mo diyan sa basket ang maruruming damit. Diyan. Panuto, isulat sa sagutang papel ang salitang ginamit na panghalili sa ngalan ng tao, bagay at pangyayari sa pangungusap. 1. Maupo ka dine sa aking tabi, anak. Sagot, dine. 2. Malayo sa paaralan ang aming bahay. Doon ako umuuwi araw-araw. Sagot, doon. 3. Lumapit ka rito para marinig mo ng malinaw ang aking sinasabi. Sagot, rito. 4. Ang husay mo gumuhit, Joshua. Gusto kong matuto nito. Sagot, nito. 5. Dito ka na kumain ng tanghalian para may kasabay ako. Sagot, dito.